Mahina talaga. Okay, okay. Ayan, mamaya, mamaya. Lahat po tayo ay manalangin. Aming Amang Banal na makapangyarihan sa lahat, sa tanging pangalan ng iyong bugtong na anak, na si Kristo Jesus, at sa patuloy na patnubay at gabay ng Espiritu Santo, patuloy po kaming nagpupuri, nagpapasalamat, at naninikluhod sa iyong dakilang pangalan. Ama, wala po kaming magagawa kung wala ka sa aming mga buhay. Nawa ang aming pagpupuri sa iyo, ang aming paninilbihan sa iyo ay maging isang samyong handog para sa iyo, aming Diyos. Nilalagay po namin sa makapangyarihan mong kamay ang gawain mong ito. Buksan mo po, O Diyos, ang lulungawan ng langit na habang kami ay nag-aaral ng iyong mga salita, ang presensya at kapangyarihan mo lamang ang madarama ng buhay ng bawat isa. Hayaan mo po na hingin namin ang pagkilos at galaw ng Santong Espiritu sa aming kalagitnaan. At sa bawat mga kataga ng iyong mensahe ay patuloy po ito na maitanim sa puso at isipan ng bawat isa. Diyos na tapat, hayaan mo lamang po aming Ama na ilagay namin sa makapangyarihan mong kamay ang gawain ito. Ikaw lamang po ang siyang mataas at maluwalhati. Alisin mo ang lahat ng sagwil at balakid sa pakikinig namin ng iyong mga salita sa pangalan ni Jesus. At patuloy lamang na ang kapangyarihan mo ang siyang malakasang kumilos at dumaloy sa aming kalagitnaan. Pinupuri ka po namin, patuloy ka pong magbukas ng puso at isipan ng lahat na makakapakinig upang madama po namin ang katotohanan ng mensahe ng mga salita. Salamat po, Diyos, sa iyong presensya. Salamat sa iyong kapangyarihan na ikaw ang siyang patuloy na magtuturo sa buhay ng bawat isa sa amin sa umaga nito. Sinasamba ka namin, pinasasalamatan ka namin sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming samantalangin. Amen. Amen and amen. Huli po ay pinagpala ng Diyos ang umaga ito. At lahat po tayo ay makipagbukas sa aklat ng Juan or John chapter 15 from verse 12 hanggang 14. Ang sabi po sa aklat ng Juan o John chapter 15 from verse 12 hanggang 14, ang sabi po nito, "This is my commandment, that you love one another as I have loved you." Verse 13, "Greater love has no one than this, that someone lay down his life for his friend." Verse 14, "You are my friends if you do what I command." Di ba? Napaka ganda po nung sinabi ng Panginoong Jesus sa verse 14, "Kayo ay aking magiging mga kaibigan kung tutuparin nyo at susundin nyo ang aking mga utos." Ito ang aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo ay mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos
O, yun po, sapagkat sabi nga kanina ni Pastora Elsa, ay love month daw po ngayon. At buwan ng pag-ibig, buwan ng pagmamahal. Dahil lahat, buong mundo, ay nagsiselebrate o inaalala ang pagmamahal at pag-ibig. Ano po? So dahil sa maraming aspeto ang pag-ibig sa buhay ng isang tao, iisa-isahin po natin ito hanggang sa matapos ang buwan ng February. Ano po? So patungkol po sa love o pag-ibig ang atin pong tema ngayong buwan ng February. At ang topic po natin ngayon, ang atin pong pag-aaralan sa umagang ito ay ang patungkol po sa pag-ibig ng isang kaibigan. Yun. Marami po kasing sumasablay pagdating sa pag-ibig ng isang kaibigan. Kaya nga ang ganda po ng ating binasa, ng ating konteksto. Kung titingnan po natin, nakakabagbag damdamin ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo dito po sa kanyang mga kataga na kanyang binitawan para sa atin. Na ang sabi niya, magmahalan kayo sa isa't isa. Kung paanong minahal ko kayo, mahalin niyo rin naman ang bawat isa. So kapag sinabi po kasing pagmamahal ng isang kaibigan, ay maraming uri ng kaibigan ang ating makakasalamuha sa sanlibutan ito. May mga kaibigan na nag-aanyong kaibigan lamang sapagkat meron siyang gustong makuha sa iyo. At kapag hulog na ang iyong loob, kapag bigay na bigay ka na sa kanya, sa pakikisama mo sa kanya, doon ka na titirahin. Nakuha niyo po? Kaya nga, pag sinabi pong kaibigan, hindi lahat po ng kaibigan ay tapat sa iyo. Merong mga kaibigan na magaling siyang makisama sa iyo hanggat meron siyang nakukuha sa iyo. Subalit kapag wala na siyang nakukuha sa iyo at medyo nabuksan na ang kaisipan mo sa aspeto ng paggalaw ng kanyang buhay sa pakikipagkaibigan sa iyo, humihigpit ka na ngayon. At kapag meron na siyang hinihinging pabor sa iyo, medyo hindi mo na pinagbibigyan. At kapag hindi mo na siya pinagbibigyan, ang gagawin na nito ay maghahanap na naman ulit sa ibang lugar na magiging kaibigan. Lalo pat ang isang kaibigan niya, ang hinahanap po ng mga taong ganito, yung may kaya sa buhay. Na kaya kang kutuin, kaya kang pakisamahan hanggat meron kang ibibigay. Subalit pag wala ka nang maibigay, nasaan ka na ngayon, aking kaibigan? Kaibigan pa nga ba kita? Wala na po, di ho ba? Kaya nga, iba't ibang damdamin, iba't ibang galaw, iba't ibang relasyon sa pakikipagkaibigan. Tandaan natin na tayo mga Kristiyano, tayo yung mga anak ng Diyos, meron tayo mula nung tayo ay isinilang, meron tayong gift ng discerning spirit. Mas angat ka kaysa sa iba. Mas angat ka kaysa sa kaibigan mo. Kaya kapag ang isang tao ay nakikipagkaibigan sa iyo, idaan mo sa panalangin upang makilala mo kung anong espiritong merong taglay ang kaibigan mong yan. Sapagkat balang araw, ang kaibigan mong ito ang siyang magtatrahidor sa iyo. Mas totoo po yun. Minsan dumarating tayo sa pagkakataon na kung kailan hulog na ang kalooban mo, mahal na mahal mo na siya bilang kaibigan mo, ang turing mo sa kanya ay mas higit pa sa sarili mong kadugo, ang turing mo sa kanya ay mas higit pa sa sarili mong kamag-anak. Subalit dumarating ang pagkakataon at panahon na itong kaibigan mong ito ang siyang patuloy palang sisira sa iyong pagkatao. Bakit? Wala na siyang nakukuha sa iyo Tsaka may nakita na siyang mas mayaman kaysa sa iyo. Diba? Mas may nakita na siya na kakapitan niya kaysa sa iyo. Malay mo naman,
niya ngayon? Diba? Wala ka naman ang maibibigay. Kaya napakahirap mong makisama bilang isang kaibigan. Bibihira po sa 1 milyong tao. Siguro napakaswerte po natin na magkaroon tayo ng kaibigan. Sa milyon na yan, magkaroon tayo dyan ng 10 o 100 totoong kaibigan para sa iyo. Di ba? Kapitbahay mo lang makikipagkaibigan sa iyo. Tapos sabay utangan ka. Diba? Pag walang may pautang, pag wala kang maibigay, wala kang magpautang, idadaldal ka doon sa isang kapitbahay naman, sa likuran ng bahay mo. Kasi wala kang maibigay. Diba? Sa totoo lang, meron naman po mga kaibigan na masyadong abusado. Hanggat meron kang ibinibigay, sige, go lang siya ng go. Ngayon, nahulog na ang kalooban mo. Lahat maging personal na problema nila, personal na kanilang nararanasan sa buhay. Sumingsingit ka, ando doon ka kasi iiyakan ka, tatakbuhan ka, sasabihin sa iyo kung ano yung nararamdaman niya. Ikaw naman ngayon kasi ikaw ay totoo kang tao. Dahil lingkod ka ng Diyos, anak ka ng Diyos, syempre, ang iniisip mo, dahil hindi mo naman nagagamit yung gift sa iyo ng banal na espiritu, na i-discern mo kung anong espiritu meron niyang kaharap mo, ano naman ang nangyayari sa iyo? Bigay ka naman ng bigay. O sige, kaibigan, alam mo kasi ganito, ganyan lang talaga yan. Pagluwat kasi wala ho talaga yan. Andyan na naman siya, andyan na naman, nabula ka na naman ngayon. Hanggang sa dumating sa punto na said ka na. So, napansin mo na ngayon. Teka muna, parang kinakortahan na lang ako nito. Niluloko na lang yata ako nito Di parang namulat ka na ngayon, ano? So, nang mamulat ka na, lalapit na naman siya ngayon sa'yo. Paglapit na naman niya ngayon sa'yo, hihindian mo na. Kasi medyo nakaramdam ka na ng kakaiba Sa haba ng pinagsamahan ninyo, Hindi ka na niya kayang utuin. sa haba ng inyong pinagsamahan, ilang taon na kayo ay naging magkaibigan na halos ang pinggan mo, ipinggan na rin niya. Kumbaga, yung palad mo ay ibinigay mo sa kanya, pati balikat mo, ibinigay mo na rin sa kanya dahil sa pakikipagkaibigan mo, ang masaklap, dumating yung pagkakataon na buong katawan mo, gusto pa niyang akin. Wala nang itinira sa'yo. Ikaw na nagbigay ka ng bigay. So ano po ang nangyari? Naisip mo na ngayon ang katotohanan. Na-realize mo na ngayon. Dumating na ang pagkakataon na medyo umagwat ka na. Kahit meron ka, sabihin mo na, ay, pasensya ka na. Wala na ako ngayon sa idin ako. Bakit mo siya tinanggihan? Kasi sa totoo lang, inaabuso ka na O, diba? Kasi may mga taong alam mo nang inaabuso ka na, nagpapaabuso ka pa. Alam mo nang inaabuso ka na, bakit nagpapaabuso ka pa? Di, ang gagawin mo na ngayon, tinanggihan mo na siya. So, pagtanggi mo na sa'yo, tapos ka, aking kaibigan. Sisirain ka na. O, diba? Kaya tayo nasasaktan. Kaya tayo umiiyak. Pagkatapos, pagka dumating na sa punto na hindi na kayo nakikita, hindi ka na pinupuntahan, syempre umiiyak ka na, tapos naririnig mo yung kanyang pangalan, na nanariwa sa dibdib mo ang sakit at kirot na kanyang ginawa sa'yo, na kung saan ay trinahidor ka niya, kung papaano mo siya tinulungan, kung papaano mo siya sinamahan, kung papaano ka gumawa ng paraan sa lahat ng mga problema niya, sinamahan mo siya, pero anong nangyari? Trinahidor ka pa rin niya. Kaya nga, ano pong sabi ng ating Panginoong Jesus? Bihira sa isa ang kaibigan ang mag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. Bakit? Kasi nga sa nangyayari sa atin sa sanlibutan. Magkakaibigan kayo, magkakabarkada kayo. Kapag nakita ng isang kaibigan mo na ikaw ay umaangat sa buhay at nagiging maganda ang takbo ng buhay mo, anong gagawin sa iyo ng kaibigan mo dahil sa inggit,
sisirain ka. Dati magka-close kami yan. Ngayon, palibhasa kasi, kumikita na siya, palibhasa, mayaman na siya, wala na siyang kilala, hindi na niya ako kilala. So ito naman kaibigan, kasi hindi naman masyadong kilala yung sinasabi niya, naniniwala naman, ay ganun ba siya talaga? Hindi alam ng kaibigan na kinukwentuhan na talagang inilayuan siya, kasi wala na siyang ginawa, kundi ang abusuhin ang kabutihang loob ng kanyang kaibigan. Nakukuha niyo po? Balit itinuturo sa atin ng Panginoon bilang tayo mga Kristiyano, mag-ibigan tayo sa isa't isa. Kaya nga, sana ang mga ganitong way ng pagkakataon sa ating pakikipagkaibigan ay doon lamang ito sa makasanlibutan. Huwag naman na sana sa atin bilang mga Kristiyano. Ano po? Kasi nakakalungkot po mga Kristiyano na tayo, magkakasama tayo sa isang ministry. Magkakaibigan tayo. Kasi hindi naman tayo magkakapatid sa dugo, di ba? So, anong brother, sister, o di ba, anong tawagan natin? Magkakapatid sa pananampalataya. Subalit, ang pinakapunto po dito ay magkakaibigan tayo sa harapan ng Diyos. So, sa pagkakaibigan, isang ministry kayo, andyan pa rin yung inggitan. O sisipain ka na lang pag nakitang, di ba? Sinong nakaranas ng ganon? Pag nakita na yung isang manggagawa, talagang umaangat at nakikita nila na ang Diyos talaga gumagalaw at kumikilo sa isang manggagawa. So anong nangyayari? Palibhasa, ikaw yung matagal na doon sa church na yon. Anong gagawin mo? Sisirain mo na siya, hahanapan mo na ng butas. Anong pagkakaiba mo sa sanlibutan? Hindi makasanlibutan ka pa rin, iluhod mo ang sarili mo sa Diyos. Bakit mo ginagawa yan? Na ibagsak ang sarili mong kapatid sa pananampalataya. Lumuhod ka sa Diyos kasi lahat ng butas ginagamit ng dyablo para sa iyo. Para gamitin ka ng dyablo, silipin at ibagsak ang pananampalataya ng iyong kaibigan. Nakuha niyo po? May dalawang aspekto kaibigan sa sanlibutan at kaibigan po ng mga bawat mananampalataya. Kaya tayong mananampalataya, ang tawag po sa atin ay mga magkakaibigan. Ang haba na po ng aking introduction. Introduction pa lang po yun. Haba na po ng ating narating. So kung titingnan po natin, kasi totoo, nakakalungkot. Nakakalungkot po. Kapag ka masyadong ginagamit ng Diyos yung isang tao dahil nakikita ng Diyos ang tunay niyang puso at pagkatao, kapag ka dumarating na po sa punto na malakasan ang ginagamit ng Diyos ang isang manggagawa na yan, ikaw mismo sa loob ng church ang sisira sa kanya. Bakit nagkakaganon? Nasaan yung pag-ibig? Nasaan yung itinuturo mong pagmamahal? Magmahalan kayo sa isa't isa. Base sa sinasabi ng banal na kasulatan, makikita ba sa'yo? Sarili mong manggagawa, ikaw ang umakay sa kanya. Tapos nung time na inaakay mo na siya, nandiyan na sa puder mo, nandiyan na siya, lumuluhod na sa Diyos, totoo nang nananambahan sa Diyos, totoo nang naglilingkod sa Diyos, ikaw din mismo ang sisipa sa kanya palabas. Tapos sasabihin mo may mission ka doon inassign ka doon. Ang sakit po. Sisilipan ka ng butas. Tapos nung ibinubwelta mo na sa kanya ang ginawa niya, sasabihin, ay kasi may mission ka doon. Nakakalungkot. Nakakalungkot po na nakakatawa. Pero totoo po kasi. Kasi yun ang tinuturo ng banal na kasulatan bilang tayo ay magkakaibigan, magmahalan. Kasi kung sa isang church pa lang, sa isang iglesia pa lang, kagaya nito sa atin, magkakasama na tayo, mag-aakayan tayo sa isa't isa. Ibig sabihin, pag sinabi ng Panginoong Jesucristo na magmahalan kayo sa isa't isa, magmahalan tayo. Pag sinabing ganon, kapag ka ang isa sa inyo ay dumaranas sa mga pagsubok, andyan po tayo, nakaalalay sa Kanya. Nakuha niyo po? Kapag ka nakita natin na ang isang kasama natin dito ay umaangat, magpasalamat tayo
sa Diyos. At ikaw naman na umaangat ka, magbukas ka naman ng palad sa nangangailangan. Para fair. Di ba? Yun yung tunay na pagmamahalan sa isa't isa. Hindi yung nakitang, di ba? Yun na yun. Nakakalungkot. Nakakalungkot to kasi hindi lang sa sanlibutan nangyayari ang ganitong uri ng sitwasyon. Maging sa loob ho ng iglesia. Tapos mga ngatwiran, asan ang pagmamahal mo? Dapat bago mo siya tinulak palabas na iglesia mo, pinakita mo na muna yung tamang aspeto ng iyong pagmamahal bilang mga anak ng Diyos, bilang mga lingkod ng Diyos. Kasi ang loob ng church, ang salita ng Diyos sa loob ng church talaga ito pinatutungo Nakukuha niyo po. Kapag tayong ganito, kaya ito habilin ko lang po sa inyong lahat. Kapag nakita niyo na ako na hindi ko na kayo pinapansin, sabihin niyo ho sa akin, ha? Pastora, bakit hindi niyo na ho ako pinapansin? Dakukan niyo. Hindi ho kasi tama. Tandaan po natin na ang isang lingkod ng Diyos ay bukas ang kanyang puso at palad sa pagmamahal. Dahil hindi ho tayo magkakapatid sa laman, hindi ho tayo magkakapatid sa dugo, tayo ay magkakaibigan alang-alang kay Kristo. Subalit dahil sa ating mga pananampalataya sa Diyos na nagkakaisa, tayo ay magkakapatid sa pananampalataya at magkakaibigan. So, dalawang bagay, dalawang relasyon ang nagbubuklod po sa ating mga buhay bilang mga Kristiyano. At kapag kami nakita kayo nakakaiba sa aking asta sa inyo, huwag mo kayong mahiya. Tapatin niyo po ako. Mas masarap po. Pwede kang ba't pastor? Yes, oo. Sabihin niyo po sa akin, kausapin niyo po ako ng personal. Kasi tao lang din naman po ako na nagkakamali at nagkakasala. Hindi ho ako perpekto. Hanggat ako ay naririto, tayong lahat ay naririto sa sanlibutan. Tayo ay nagkukulang at nagkakamali. Subalit kung may makikita kayo sa akin na hindi kaaya-aya at hindi nyo na napapansin ang init ng aking pagmamahal sa inyo, tapikin nyo naman ako. Sabi niyo, Pastora, kinakalimutan niyo na ako. Diba? Tapikin niyo po ako. Kasi sa dami ho ng ating mga ginagampanan, mahirap po ang kalalagayan ng totoong manggagawa ng Diyos. Totoo po yun. Mahirap po ang kalalagayan. Subalit kapag kakasama mo naman ng Diyos, mas masarap at wala nang hihigit pa sa sarap na iyong nararanasan. Sapagkat ang kapangyarihan po niya ang laging nangunguna sa buhay mo. Kaya kayo lahat, tinahamo ko, maglingkod na ho kayo sa Diyos. Masarap pong mamuhay. Tatlong bagay lamang ho ang nais kong iwanan. Ang haba ng introduction. Ang sabi po doon sa verse 12, "This is my command that you love one another as I love you." Ito ang aking utos. Magmahalan kayo sa isa't isa katulad ng pagmamahal ko sa inyo. So ang una po, ang sabing ganon is love one another as I have love you. Pag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Sabi po ng Panginoong Jesus. In John chapter 15 verse 17, "These things I command you, so that you will love one another." Ito ang iniutos ko sa inyo, mag-ibigan kayo. So mga magulang ko't kapatid, ang sabi ng banal na kasulatan, ang iniutos ng ating Panginoong Jesus ay mag-ibigan kayo. Pag sinabing mag-ibigan po tayo, hindi ho sinasabi nitong magsiraan kayo. Nakuha niyo po? Ang sabi ng banal na kasulatan, mag-ibigan kayo. So pag sinabing mag-ibigan kayo, pagka may pagsubok yung isa, lalo pat personal yan, damayan mo. At ikaw naman na nababagabag na ang iyong kalooban at napipighati na, meron naman kang nag-aalaga ng iyong
kaluluwa dito sa spiritual na buhay, magbukas ka para sa Kanya upang kumaan ang kalooban mo at madamayan ka niya. Kasi paano ka rin naman madadamayan ng namumuno sa inyo kung hindi ka magbukas ng puso sa Kanya? Minsan din naman merong mga namumuno sa isang iglesia na kapag ka binuksan mo ang iyong puso sa Kanya, magbubukas din siya ng puso sa iyo. Meron pong ganon. Nagpapasimula ka pa nga lang magkwento, babarahin ka na eh. Asan yung pag-ibig doon? Lalo na pag lumatis sa, alam niyo ba, Pastor, gipit ko ako ngayon. Talagang sa ida-said ko talaga, wala kaming pambiling bigas. Sabi naman ng pastor, naku, sister, parehas talaga tayo ngayon. Manalangin na lang, ipanalangin natin sa Panginoon na talagang i-bless tayo ng Diyos. Kasi ako din, may gastusin din ako. So, paano ka magiging bukas? So, paano magiging close ang pagkakaibigan ninyo? Paano mararamdaman ang tupa ang pagmamahal ng isang pastol? Di ba? Hanggat maaari lang ako, nasanay ho ako sa buhay ko since pa na kapag ka nasa gitna ako ng matinding pagsubok at trahedya, wala ho akong kinukwentuhan. Totoo po yun. Wala ho akong kinukwentuhan. Alam niyo ho kung sino kinukwentuhan ko? Ang Diyos. Pagdating ho ng madaling araw, may oras ako sa umaga, sa tanghali, o sa madaling araw, sa hating gabi. Doon ho ako nagkukwento sa Kanya. Doon ho ako lumuluhod, doon tumataas ang aking kamay, at doon ako umiiyak. Dahil ang katwira ko, ikaw ang tunay na Diyos na nakakakita ng nilalaman ng aking puso. At kapag ka ang Diyos gumawa na ng himala at nalutas na niya yung pagsubok na yun sa buhay ko, saka lang ako nagkakaroon ng lakas na loob na sabihin kung ano yung pinagdaanan ko. Kaya wala akong dahilan para panghinaan ang mga mananampalataya kung ang ating mga manggagawa at nangunguna sa atin ay ganoon ang sitwasyon na kanyang buhay. Nauunawaan niyo po, lalo pat sa mga baguhang Kristiyano. Sinasabi ko po sa ating lahat dito kasi kayo po ay mga malalaguna, mga elders na po kayo. Itinuturing ko na po kayong mga elders ng church. Mas nakakaangat ang pananampalataya ninyo sa mga baguhan. Tandaan niyo po yun. Lagi ninyong ilalagay sa isipan ninyo na kayo ang gagamitin ng Diyos para sa kanila sa pamamagitan ng inyong pakikipagkaibigan. Habang kayo ay nakikipagkaibigan sa kanila, gamitin po natin ang pinagkaloob ng Espiritu ng Diyos, yung tinatawag na discerning spirit. At kapag ka nangyari yun, akayin mo siya, akayin mo sa gawain ng Diyos, sharean mo. So sa kabila ng lahat, hindi pa rin siya tumugon sa panawagan ng Diyos sa kanya, problema niya na yon. At siniraan ka ba, hayaan mo siya, problema niya na yon, hindi mo na problema. Ang mahalaga, ang pakikipagkaibigan mo base sa sinasabi ng banal na kasulatan ay ibinigay mo at ipinakita mo sa Kanya. Yung concern mo, yung pagpapahalaga mo dahil sa Kanyang kaluluwa na nais ng Diyos na makakilala siya, ginampanan mo. So yun po yung ating responsibilidad. Kaya tandaan po ng bawat isa sa atin na kayo ay mas nakakaangat kaysa sa sanlibutan. Pangalawa, greater love has no one than this. Wala ang pag-ibig na hihigit pa. So wala na po eh. Sino po ang nag-alay na kanyang buhay para sa kanyang kaibigan? Meron man, bibihira, di ba? Yung sasalag siya. Di ba? Yung mga barkada. Tapos andyan yung mga gumagawa ng mga kalukuhan. Pagkatapos yung isa nahuli o kaya babarilin yung isa, sabay, di ba? Kaganon, bihira ho eh. Wala.
Tanging isang tao lamang po ang nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Yun ay ang Panginoong Hesukristo. Minsan pa nga ang magkakaibigan sa sanlibutan, sa barkada na yan, pagka nahuli dahil sa kanilang mga kalukuhan, ang ipapain yung isang kaibigan na walang kaalam-alam. Di ba? Napapahamak yung isang kaibigan, nagdurusa ang isang kaibigan ng kasalanang hindi naman niya nagawa. Yun ba ay tunay at tapat na pagmamahal bilang kaibigan? Di ba hindi po? Wala po. At hindi natin matatagpuan ang tunay na pagmamahal na yan sa labas. Tandaan, kung sa loob nga ng iglesia, kung sa loob nga ng pananambahan, sa loob nga ng maraming mananampalataya, ay nangyayari pa rin ang mga uri ng ganyan, how much more pa po kaya sa labas? Na wala naman silang Diyos, wala naman silang Kristo na tinatawagan, wala silang Panginoong Diyos na sinasamba. So, wala ho tayong makukuhang totoong pakikipagsama, pakikipagkaibigan sa labas. Nais po natin na magkaroon ng isang tunay at tapat na kaibigan. Pasukin mo ang banal na kasulatan. Doon mo matatagpuan ang tunay na kaibigan. Romans chapter 5, verse 7 hanggang 8. For one will scarcely die for a righteous person. True, perhaps for a good person, one would dare even to die. But God showed His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Romans chapter 5, verse 7 hanggang 8. Mahirap mangyari sa sino man ang kanyang buhay, ialay ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Bagaman maaaring may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang mabuting tao, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin hanggang mamatay si Kristo at noong tayo'y makasalanan pa. So, di ho ba? May hihigit po ba sa pag-ibig ng Panginoong Diyos sa buhay ng isang tao? Wala na po eh. Kaya nga, natatouch po ako doon sa awiting sa'yo na inalay mo na, iaalay mo yung iyong buhay, may hihigit pa ba? Wala na eh. Kaya doon nababagbag ang damdamin ko kapag naririnig ko ang awiting ito. Lord, wala naman na po talaga. Ano pa ba ang ihihigit mong ialay sa Kanya? Ikaibigan lang naman natin ang Panginoong Hesukristo. Hindi naman niya tayo totally kadugo. Kumbaga, ampun lang naman tayo ng Diyos Ama. Ampun lang tayo ni Yahweh. Kaya lang tayo naging ampun dahil sa tinanggap natin bilang kaibigan si Kristo. Hindi mo ba? Pero sa buhay natin, nakikita po kaya siya? Sa takbo ng buhay natin, nakikita po kaya siya? Di ba hindi? Pero, ang bawat isa sa atin ay mapalad dahil inalay niya ang kanyang buhay para sa atin. Yun yung tinapik ko kagabi. The steadfast love of God. Walang hindi matitinag na pag-ibig ng Diyos. Wala nang hihigit pa sa pag-alay ng buhay ni Kristo para sa iyo at para sa akin. Ang buhay ni Kristo ay inalay hindi lang kung tutuusin, hindi lang sa bawat isa sa atin. Inalay niya ang kanyang buhay para sa buong mundo, sa lahat ng tao. Subalit nakakalungkot sapagkat marami pa rin mga taong namumuhay base sa kanyang sarili. Marami pa rin mga taong namumuhay base lamang sa sarili nilang damdamin. Hindi nila iniisip kung paano nag-alay ng buhay si Kristo para sa Kanya. Lahat po tayo, inalay ni Jesus ang kanyang buhay para sa atin. Pagkatapos tayo, araw lang, oras lang ng pananambahan, sasamba ka nga, nagmamadali ka naman, useless din.
hindi mo rin makita yung tunay na pagmamahal mo. Ang hinihingi lang naman niya yung oras mo, ibigay mo sa Kanya. Yung isang araw mo, hindi naman lahat buong isang araw 7 araw na nilikha ang Diyos, 7 araw na lumikha ang Diyos, pagkarating na ika-7 araw, tinapos ng Diyos ang lahat niyang mga gawain. At anong sabi niya? Nagpahinga siya. So tayo naman bilang mga anak ng Diyos, bilang tayo ay tinubos ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, hindi ba natin po pwedeng ibigay ang isang araw na yun sa Kanya? Tanda ng tunay nating pagmamahal kay Kristo Jesus, na nag-alay ng Kanyang buhay para sa ating, tanda ng tunay niyang pagmamahal bilang siya ay ating kaibigan. Yun po yung mga bagay na dapat po nating ilagay sa ating mga puso at ating kaisipan. Pangatlo. Pangatlo na. You are my friend if you do what I command you. Ayan na po. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. So maliwanag sa sikat ng araw na ang kaibigan, itinuturing na kaibigan ng Panginoong Jesucristo ay yung mga tao na tumutupad sa Kanyang utos. So kapag namumuhay tayo ng taliwas sa Kanyang kalooban, namumuhay tayo ng wala sa sinasabi ng banal na kasulatan, magiging kaibigan ka kaya ni Kristo? Hindi po. Sapagkat ang sabi niya, kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang utos ko. Proverbs, Kawikaan, chapter 8 and verse 24. A man of many companions will come to run, but there is a friend who sticks closer than a brother. May pagkakaibigang madaling lumamig, ngunit may pagkakaibigang higit pa sa kapatid. Tama din po ba? Yun po yung sinasabing may pagkakaibigan, dalawang uri ng kaibigan. Yun nga po yung kanina ipinaliwanag ko sa inyo. Meron ka namang close friend na talagang mas higit pa sa kapatid. Mas higit pa sa kanila sapagkat kagaya ng Panginoong Jesucristo, nag-alay na Kanyang buhay para sa atin. Mas higit pa po siya sa kapatid. Ganon din naman po sana tayo. Bilang tayo ay itinuring na kaibigan ng Diyos, bilang tayo ay tinuring na anak ng Diyos, ipakita din po natin na inaalay natin ang ating mga buhay sa paglilingkod sa Kanya. Ang laki nga po ng pagkakaiba Tingnan po ninyo ang pagkakaiba natin Noong ang Panginoong Jesucristo ay bumaba sa lupa, sa mundong ito, sa lupa, namuhay siya at nangaral. Pagod, puyat, kasi andun po siya hanggang ngayon po, nararanasan ko na rin po yun, yung pagod, yung puyat, nararanasan ko na rin po yun, para mapakain lang ang mga tupa. At higit sa lahat, ang buhay niya, inalay niya para sa atin, upang magkaroon tayo ng kaligtasan. Pero tayo, simple lang ang hinihingi niya. Di ba? Kasi kung ang Panginoong Jesus ay nag-alay na kanyang buhay sa krus, namatay siya, makapangyarihan po yung kanyang kamatayan Yung dugo niya na nabuhos sa krus ng Kalbaryo, ang siyang humugas sa lahat ng ating mga pagkakasala. Yung mga latay niya sa kanyang katawan na kanyang dinala habang siya ay nakabayubay sa krus ng Kalbaryo, ang bunga noon ay kagalingan sa lahat ng may mga karamdaman. So tingnan po natin, at nung siya ay namatay sa krus at siya ay ninibing, pagkatapos ng 3 araw ay siya ay muling nabuhay. Ano ang dulot sa buhay ng bawat isa sa atin yan? Yun
ay tanda ng kanyang pananagumpay. So kung napagtagumpayan niya ang sanlibutan, mapagtatagumpayan din po natin yan bilang mga anak ng Diyos at bilang mga kaibigan ni Kristo. So ngayon, nakita natin kung ano po yung buhay na inalay niya bilang kaibigan. Tayo ngayon, kaya ba natin maibigay? Hindi ho natin kaya, pero maliit na bagay lang ang hinihingi ng Diyos. Maglingkod ka lang sa Kanya. Ba? Alam niyo ho ba, sa paglilingkod, kaya hinahahon ko kayo, masarap. Kahit wala kang pera, pero ang joy na nasa puso mo, kakaiba po ang idinudulot ng paglilingkod sa Diyos. Basta tandaan lang mo natin na sa paninilbihan natin, huwag mo munang tingnan kung ano yung sintimo o sintabo na nasa harapan mo na ilalagay sa iyong mga mata para hanapin mo at sundan mo yun. No, huwag na huwag po. Ang tunay na naglilingkod sa Diyos, sundan mo ang sinasabi ng banal na kasulatan at ang Diyos ang siyang bahalang magpala sa iyo. Simple lang, oras lang ang ibinibigay mo sa Kanya bilang tanda ng iyong pagmamahal at paglilingkod sa Kanya. Yun lang eh. Hindi naman sinabi ni Jesus na, pag namatay ka, handog mo ng buhay mo. Hindi. Mag-sacrifice ka, hindi. Maglingkod ka lang. Oras, manalangin ka lang. Magbasa ka ng salita ng Diyos. Umattend ka sa mga gawain. Kasi kabutihan mo rin yun lahat. So yun lang po yung hinihingi ng Panginoong Jesus. Sino sa mundong ito, sa sanlibutan ito, ang merong isang kaibigang tapat at tunay? Siguro, bihira. Ako wala eh. Wala akong natagpuan totoong kaibigan. Pero malalim ang mga itinanim ko sa aking mga naging kaibigan. Subalit, ang mga tinanggap ko sa kanila, hindi katanggap-tanggap bilang isang kaibigan. Kaya ako sintro na lamang po ako sa Diyos. Tingnan niyo po si Jonathan at si David. Sino po ang nakakabasa ng 1 Samuel chapter 20 from verse 1 hanggang pagkatapos ng buong chapter ng chapter 20? Nakita ko ho doon, umiiyak ho ako pagka binabasa ko ho uli yung kasaysayan ni Jonathan at ni David. Dahil si David ay naging kaibigan ni Jonathan. Yun po, yun lang sa banal na kasulatan ang nakita kong magkaibigan na talagang totoong kaibigan talaga. Si Jonathan po ay anak ni Saul. Siya po ay prinsipe. At si David po ay lingkod ng Diyos. Pinahira ng langis ng Diyos si David. So ang nangyari po si Saul ay nagkaroon ng pagsiselos kay David. Nagkaroon ng inggit kay David sapagkat si David ay sumisikat ng mga panahon na yun. Kaya nga pag dumadaan sila sa kalsada, ano ang sigaw ng mga tao? Si Saul ay pumatay lamang ng libo-libo. Subalit si David ay pumatay ng laksa-laksa. Ibig sabihin, hari siya. Libo lamang ang kanyang pinatay. Subalit si David, milyon ang pinatay. So dahil sa pagsikat ni David at halos lahat ng mga Israelites, lahat ng kanilang mga kalaban ay nakapokus na sa pananaw, sa buhay ni David, sa pagkatao ni David. Anong ginawa ni Saul? Diba pinagtangkaan niyang patayin si David? Subalit, eto si Jonathan, naging tapat na kaibigan niya. Ngayon, kaya totoo pala na merong mga mata ka at tainga. Si Jonathan po ang naging mata at tainga ni David sa palasyo ng hari. Tingnan po ninyo yung pagkakaiba. Sino nga ba ang dapat panigan ng anak? Ang magulang o ang kaibigan? Diba? Ang sakit po nun. Pero tama ang desisyon ni Jonathan na pinanigan niya ang kanyang kaibigan sapagkat si Jonathan ay nasa tamang pag-iisip
isip na si David ay kinasihan ng Espiritu ng Diyos. Si David ay hinirang ng Diyos, kaya hindi dapat mamatay si David ng ganon na lamang, sapagkat si David ay propeta o lingkod ng Diyos. Samantalang ang sarili niyang ama ay naging makasalanan at naging malupit. So saan ka lulugar? Sa tatay mo o sa kaibigan mong lingkod ng Diyos at tapat na naninilbihan sa Diyos? Tama po ang ginawa ni Jonathan. Kaya nga ho, doon sa bundok nagsumpaan sila hanggang sa kamatayan. Ano ang habilin ni Jonathan? Kung dumating ang panahon, magsusumpaan tayo ngayon, kung dumating ang panahon na ang aking lahi ay mawala, huwag mo lamang kalilimutan ang aking anak, ang aking mga supli. Di ba? Kaya nga sa bandang huli ho ano pong nangyari? Namatay si Saul, namatay si Jonathan, subalit may nalaman si David nung mga panahon na si David na ay naghahari. May nalaman si David na meron pala anak o supling si Jonathan. Kaya anong ginawa ni David? Pinahanap niya, pinakuha niya, inalagaan niya base sa pangako niya kay Jonathan. Kasi iniligtas po ni Jonathan ang buhay ni David sa kamay ng sarili niyang ama. Ganun po ang kaibigan. Ganun po dapat. Kapag kami naririnig kayong kasiraan ng tunay niyong kaibigan, tapusin niyo na. Saraduhan niyo na. Hindi yung makikisimpatya ka pa. Nakukuha niyo po. Tandaan po natin na mas lalo't higit natin pangalagaan ang mga hinirang ng Diyos. Dahil ang sabi nga ng banal na kasulatan, touch not my anointed. Yun ang sinasabi niya. Kaya anong ginawa ni Jonathan? Siya ang naging mata at tainga ni David sa gitna po sa loob ng palasyo. Kaya ho, naligtas si David sa kamay ni Saul. Hindi ho siya napatay noong mga panahon yun. Ganon din po pagdating sa New Testament. Ang Panginoong Hesus ay nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Tinalikuran niya ang kaharian sa langit. Umalis siya sa kanyang kaharian, bumaba siya sa lupa upang ipakita sa iyo at sa akin at sa ating lahat na kaya niyang ialay ang kanyang buhay para lamang sa kaligtasan ng bawat isa sa atin. Kaya makita po natin, mangibabaw sa ating mga puso ang tunay na pagmamahal natin bilang magkakaibigan. Dalawang relasyon meron po tayo sa isang Kristiyanong pamumuhay. Magkakarelasyon po tayo bilang magkakapatid sa pananampalataya at magkakaibigan po tayo para kay Kristo. Nakuha niyo po, lahat po tayo ay tinubos ni Jesus. Inalay niya ang kanyang buhay para po sa ating lahat. Kaya naway makita din sa puso at buhay ng bawat isa sa atin ang tunay na pagmamahal natin sa Kanya at sa bawat isa sa atin na sinasabi ng banal na kasulatan, magmahalan kayo sa isa't isa. At wala nang hihigit pa sa kanyang utos. Ano ang utos niya? Magmahalan tayo sa isa't isa. At kapag tumutupad tayo ng kanyang mga kautusan, ano ang sabi? Tayo ay tunay na may tuturing niyang tunay na kaibigan. Lahat po tayo ay umupo. Aming Amang Banal, maraming salamat po sa iyong katapatan. Salamat, Panginoong Jesus. Kami ay tinuring mong mga kaibigan. Salamat sa iyong pagmamahal sa aming mga buhay. Salamat sa pag-alay mo ng iyong buhay sa krus para po sa amin. Aming Ama, ang bawat isa sa amin ay naririto sa iyong harapan. Dampian mo po, O God, ng pagmamahal ang bawat isa. Hayaan mo po, aming Diyos, na ang puso ng bawat isa sa amin ay mabuo ang tunay na pagmamahalan bilang kami ay magkakaibigan at bilang kami ay mananampalataya at magkakapatid sa pananampalataya namin sa iyo. Diyos na dakila at tapat,
patuloy mo po kaming samahan. Papagtagumpayan mo po ang buhay ng bawat isa sa amin. Pag-alabin mo po, aming Diyos, ang pagmamahal, ang pag-ibig na iyon na nagmumula sa iyo upang patuloy po naming mapatunayan na ikaw nga ang tunay na Diyos at makita ng sanlibutan na ikaw na Diyos na aming pinaglilingkuran ay Diyos ng pag-ibig at Diyos ng pagmamahal. Ama, ang lahat po ng nakapakinig ng mensahe mo sa umagang ito, pagpalain mo po sila, samahan mo po sila, aming Diyos. Patuloy mo pong tugunin ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. Patuloy mo po amang dampian ang kanilang mga buhay ng iyong kaluwalhatian. Aming Ama, salamat. Hayaan mo na ang mga salita mo na itinanim at napakinggan namin sa umagang ito ay itanim mo po at sinyuhan sa puso ng bawat isa upang patuloy po ito na makita sa aming mga buhay at patuloy lamang na manariwa sa puso ng bawat isa sa amin ang pag-iibigan sa isa't isa bilang kami ay magkakaibigan at magkakapatid sa pananampalataya sa iyo. O Diyos, maraming salamat. Pinupuri ka namin, aming Ama, at sa amin pong pagkukommunion, pag-alaala po namin ang iyong kamatayan, basbasan mo lamang po kami, O Diyos, at hayaan mo na ang Santong Espiritu mo ang siyang patuloy na humipot manguna sa buhay ng bawat isa. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samot dalangin. Amen. 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 Muli po ay mapagpalang umaga sa ating lahat.